Alright mga kapatid, balitang China tayo. Mas lalo ngayong lumalakas ang ugong ng mga usap-usapan na nawawalan na ng lakas sa kapangyarihan mga kapatid ang Chinese President na si Xi Jinping. Dahil magpahanggang ngayon mga kapatid ay hindi pa rin daw nagpaparamdam sa publiko o hindi pa rin siya nasisilayan ng publiko. No? So etong balitang panonoorin natin mula naman dito sa Net25. Yan, no? Xi Jinping walang paramdam. Nanghihina na ba sa kapangyarihan mga kapatid? At kung naaalala ninyo, no, yung mga nakaraan nating reaction video, hindi rin siya nakadalo doon sa BRICS Summit. No, na sa loob ng 12 years, lagi siyang naroroon mga tol. Kasi isa siya sa isa siya dun sa mga mahalagang components doon sa BRICS nation mga kapatid. Kasi kaya nga dinawag na BRICS, di ba? BRICS. Yung C dun, China yun eh. Di ba? Brazil, Russia, India, China, at saka yung isa, South Africa mga tol. Di ba? Kasama doon ang China. Ngayon, 10 na sila doon. Nadagdagan na. Kasama na Egypt, Indonesia, Iran, Ethiopia, marami pa nadagdagan na sila eh. Pero mga tol, ito yung kauna-unahang pagkakataon na hindi dumalo si Xi Jinping. At isa pa, marami pang mga bagay mga kapatid, tulad ng halimbawa yung mga loyal sa kanyang high-ranking official, lahat yun pinagsisibak. So ngayon, ang tanong, siya ba ay papalitan na sa pwesto bilang presidente? Siya ay naging presidente ng China noong 2013. Mga tol 2013 siya naging presidente ng China. At ngayon, 2025, napakatagal na, no? Akala ng lahat siya na yung magiging presidente habang buhay. Well, ito'y usap-usapan pa lang naman, mga tol. At ito ang ating aalamin. Pag-uusapan natin to mga tol. Bago natin to simulan, syempre, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Hindi pa rin nagpaparamdam sa publiko si Chinese President Xi Jinping. Sa katunayan, hindi rin naramdaman ang kanyang presensya sa taunang pagpupulong ng BRICS nations. Dagdag pa rito ang pagkasibak ng ilan sa kanyang high-ranking Chinese military officials. Diba? Nasibak yung mga loyal sa kanya mga tol at pinalitan daw ng mga official na hindi tapat sa kanya. Kumbaga, hindi niya ganun ka-close. Isipin nyo doon at saka doon sa Mausoleo kung saan nakalibig yung tatay niya. Inalis na rin yung pangalan mga tol. Diba? Kaya hindi talaga natin maiiwasan kumakalat yung mga ganitong usapin. Ang tanong, hindi na ba sapat ang kapangyarihan ni President Xi Jinping upang makontrol ang kanyang pamahalaan? Sa kanyang pinakahuling public appearance noong July 8 ng taong ito, nagbigay si Xi ng words of encouragement sa mga bata na anya ay backbone ng China. Matapos ito, hindi na muling namataan ng publiko si Xi. Hindi rin ito nagbigay ng mga pahayag sa mga global issues, partikular sa taripang unti-unting ipinapataw ni US President Donald Trump sa mga bansa sa Asia. Matatandaan ding hindi nagparamdam si Xi sa annual conference ng Coalition of BRICS Nations kung saan siya ang central figure ng samahan na layong balansehin ang global powers na naging unstable dahil sa namuong trade war sa pagitan nila ni Trump. Usap-usapan rin ang nakaraang speech ni Hong Kong Prime Minister kung saan hindi na niya binanggit si President Xi. Medyo mabigat na issue yan pag ganyan, di ba? Sa politiko, kapag halimbawa hindi mo nabanggit, buti sana kung halimbawa ano lang yan, medyo mabababang official lang. Nakaligtaan mo. Kasi mga tol, etong mga speech nitong mga to, hindi yan freestyle. Ibig sabihin, hindi yan agaran, hindi yan biglaan. Nakasulat yan. Meron yan prompter. Eto, hawak-hawak niya pa nagbabasa siya mga tol. May binabasa yan. May mga naghahanda niyan at pagkatapos nun meron pang mag-check niyan kung tama ba, kung may mali ba doon sa mga nakasulat doon. Siyempre mga kapatid, imposibleng makalimutan nila yung isang pinakamalaking tao na Kasi di ba meron silang one China policy? Si Xi Jinping yung pinakamataas doon mga tol. Imposible namang yung pinakamataas pa makakalimutan nila, di ba? Ngayon, hindi nabanggit si Xi Jinping nitong Hong Kong Prime Minister. Anong ibig sabihin nun, di ba?
Balikan natin. Ang speech ni Hong Kong Prime Minister kung saan hindi na niya binanggit si President Xi, hindi tulad ng mga nakaraang taon na formal niya itong binabati. O di ba? Nung mga nakaraang taon, formal niya laging binabati, tapos etong nakaraan hindi na niya nabanggit. At saka isa pa pala, naalala ko doon sa pahayagan, doon sa China, na everyday halos daw is pinupuri nila yung kanilang leader. Ngayon ay hindi na rin naglalabas ng ganong article, mga tol, na papuri, kasi 'di ba CCP to, 'di ba? Kadalasan yan, mga tol, ang binibigyan nilang papuri yung mga leader nila. Katulad doon sa North Korea, 'di ba? Yung mga poster doon, yung mga billboard, lahat yun puro larawan ng kanilang mga naging leader, mga generals. So napakahalaga niyan sa CCP. Tapos eto nung nakaraan, hindi na nababanggit si Xi, at eto nga sa latest na na speech ng Prime Minister ng Hong Kong, hindi na rin nabanggit si Xi Jinping. So talagang hindi mo maiiwasan mapag-isip ka, 'di ba? Ang tanong, mga tol, kung sakali mang mapalitan na siya ng panibagong leader, may magbabago kaya? 'Di ba? Sa kalakaran o sa ugnayan ng Pilipinas at ng China, babalik kaya tayo sa dating pagiging, alam nyo na, magkaibigan na walang nangyayaring mga ganitong klaseng kaguluhan, 'di ba? Ganitong klaseng hidwaan. Ayon sa ilang political analysts, ang pagkakasangkot sa korupsyon at pagkakasibak umano ng ilang matataas na opisyal ni Xi na bahagi ng decision-making body ng Central Military Commission ay senyales na humihina na ang impluensya ni Xi. Ito'y kahit na nagsisikap ang Chinese leader na paigtingin ang mga investigasyon sa korupsyon sa kanyang sariling gobyerno. O, totoo naman, mga tol, marami na tayo na balita doon na nagsisikap talaga si Xi Jinping na sugpuin yung korupsyon. Diba? Pero pag ganyan, hindi mo na kayang makontrol yung mga militar mo o kaya yung mga official mo, ibig sabihin nun, hindi ka na nila nire-respeto. So yun nga daw ay sinyalis na, mga tol, na talagang wala nang lakas, no? Kumbaga yung power grip niya wala na, no? Samantala, wala pang sagot ang China sa gobyerno ng Germany. Ipinatawag ng Berlin ang ambassador ng China para iprotesta ang paggamit ng Beijing ng laser laban sa military aircraft ng Germany sa Red Sea. Kahit yung mga international media, mga tol, nagtataka din dito eh. Kasi wala namang sigalot ang Germany at saka ang China. Wala naman silang away, wala naman silang gera, mga tol, 'di ba? Tapos, mga kapatid, Red Sea yun. Hindi yung teritoryo ng China, mga tol. Hindi yan katulad halimbawa ng South China Sea, East China Sea na talagang kinokontrol nila, gusto nilang kontrolin. Dito, mga tol, Red Sea. Diba nagsasagawa ng aircraft mission itong Germany, tapos itong China warship, bigla na lang silang tinira ng laser na naging dahilan, mga tol, para hindi maituloy ng Germany yung kanilang mission. Kaya galit na galit eh. Galit na galit yung Germany. Ito, sabi, the Chinese military employed a laser targeting a German aircraft in the EU operation. And endangering German personnel and disrupting the operation is entirely unacceptable. Hindi katanggap-tanggap daw, mga tol. Ngayon, wala pang sagot dyan ang China. At ang Chinese ambassador was summoned to the Federal Foreign Office today. Pinagpapaliwanag kung bakit yan ginawa ng mga sundalo ng China. Minsan hindi mo rin malaman sa kanila, mga tol, kung nagkakaroon ba sila ng ugnayan mula dun sa kanilang leader at saka dun sa kanilang mga kasundaluhan. Kasi kung naaalala ninyo, kahit dito sa Pilipinas, iba yung napag-uusapan at sa mga nangyayari doon sa karagatan na tila ba walang napag-usapan at tila ba hindi sila nag-usap. Diba? Nagkaroon ng pag-uusap ang Pilipinas at saka ang China, sabi, pahuhupain ng tensyon, hindi na magkakaroon ng mga ganyan-ganyan mga bagay-bagay. Tapos wala pang isang linggo, dumidikit na naman yung mga barko ng China na tila baga hindi sila nasabihan. Oy, nag-meeting na kami, pahuhupain ng tensyon, bakit na naman kayo gumaganyan? Alam niyo yung parang may sarili silang isip na wala silang chain of command. Kasi 'di ba dito sa Pilipinas hindi kikilo sa mga Coast Guard hangga't walang utos ng pinakamataas 'di ba? Sa kanila kakaiba eh. Halimbawa na lang ito, biruin mo, tinira ng laser ng Chinese military yung German aircraft. Ito ba'y ipinag-utos mula nung nasa taas? Kung yun man, pinagpapaliwanag yung Chinese ambassador. 'Di ba? Sinabi ng German Foreign Office sa isang post sa X na nalagay sa panganib ang kanilang mga tauhan at isang abala sa kanilang operasyon ang ginawa ng China.
abala sa kanilang operasyon, mga tol. Yan ang ating mga babantayan sa mga susunod. Pero eto na nga ang tanong. Maaalis na ba sa pwesto o sa kapangyarihan si Xi Jinping? Goodbye Xi Jinping na ba? No? Yan ay tanong pa rin, mga tol, dahil sa mga kumakalat-kalat na rumors, speculation dahil sa kanyang hindi na pagpaparamdam ng napakahabang panahon. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.